Si Pele, ang diyosa ng apoy at bulkan, isang mitolohiya mula sa Hawaii. Tahimik na namumuhay sa maganda at masaganang lupain ng Tahiti ang mag-asawang Haumea, ang diyosa ng makalumang kalupaan, at si Kanemilohai, ang diyos ng kalangitan, kasama ang kanilang 6 na anak na babae at 7 anak na lalaki. Subalit, habang lumalaki ang kanilang mga anak, ay unti-unting nawawala ang kapayapaan at katahimikan sa kanilang tahanan. Dahil sa matinding alitang namamagitan sa kanilang anak na si Pele, ang diyosa ng apoy, at Namaka, ang diyosa ng tubig. Nag-ugat ang matinding pag-aawayan ng magkapatid sa paniniwala ni Namaka na inagaw ng kapatid na si Pele ang kanyang kabiyak. Noong unay pilit na inayos ng mga magulang ang alitang ito. Katunayan, ninais nilang maging isa ring diyosa ng tubig si Pele tulad ng kapatid na si Namaka. Inakala nilang makatutulong ito upang magkasundo ang magkapatid. Subalit hindi ito natupad sapagkat nang madiskubre ni Pele ang apoy sa kailaliman ng lupa, labis siyang naakit at wala na sa sinumang nakapagpalayo sa kanya at sa apoy. Napakaganda ng apoy, ina. Bakit ba ninyo ako pilit pinapalayo rito? Ang madalas niyang tanong sa ina sa tuwing nahuhuli siyang nakikipaglaro sa apoy. Mapanganib sa iyo at sa iyong mga kapatid. Ang paalala ng ina kay Pele, subalit hindi na bago ang pagkahilig ni Pele sa apoy. Hindi nga nagkamali si Diyosang Haumea sa pagpapaalala sa anak. Isang araw sa muling pakikipaglaro ni Pele sa apoy ay aksidenteng nasunog ang kanilang tirahan, ang buong isla ng Tahiti. Galit na galit si Namaka nang malaman ang ginawa ni Pele at nagbantang paaahunin ang tubig sa buong isla upang lumubog ito sa baha. Sa takot ng mag-asawang Kanemilohai at Haumea para sa kaligtasan nilang lahat ay agad-agad nilang isinakay ang buong pamilya sa isang bangka. Si Pele ang naatasang gumaod at magdala sa kanila sa isang isla upang makatakas sa puot ni Namaka. Hindi kayo makalalayo, susundan kita, Pele, kahit saan ka magpunta. Ang galit na pagbabanta ni Namaka. Subalit naging napakabilis ang paggaod ni Pele, kaya't hindi na sila inabutan ng nagngingit-ngit na kapatid. Bukod sa layuning mailayo ang pamilya sa galit ni Namaka, ay meron pa siyang mahalagang misyon. Sa kanya ipinagkatiwala ng magulang ang kanyang bunsong kapatid na nooy nasa loob pa ng isang itlog at hindi pa napipisa. Habang mabilis siyang gumagaod ay buong ingat niyang inilagay sa kandungan ng itlog upang hindi mabasag at upang ito ay mainitan. Pagkatapos ng mahaba at nakapapagod na paglalakbay ay sumapit na rin ang mag-anak sa isang isla. Dito muna tayo titigil, ama, ina, ang sabi ni Pele. Mainam tirahan ang lugar na ito at kukunti pa rin ang nakatira, dagdag pa niya. Sa islang iyon, pansamantalang nanirahan ang mag-anak. Sa islang ito napisa mula sa itlog at lumaking isang napakagandang dalaga na may likas na hilig sa pag-awit at pagsayaw ang bunsong kapatid na pinag-ingat ng labis ni Pele. Pinangalanan siyang Hayaka dahil sa kanya nagmula ang hula na isang sagradong sayaw. Si Hayaka ay itinuring na diyosa ng hula at mga mananayaw. Ang mga tao sa isla ay labis na humanga sa kagandahan ni Pele at Hayaka, gayon din sa husay ni Hayaka sa pagsayaw ng hula. Subalit hindi lahat ay natuwa sapagkat may 4 na diyosa ng niyebeng naninirahan din sa isla ang naiinis sa magkapatid dahil sila na lang ang nabibigyang atensyon at paghanga ng mga tao. Hindi sila dapat narito. Ginugulo nila ang isip ng mga tao sapagkat sa kanila na lang nauukol ang kanilang paghanga. Kailangang mapaalis natin sila, ang sabi ng pinakapangulo sa 4. Kaya naman, sa tuwing makapagpapatayo ng tahanan sina Pele, ay binubugahan nila ng nyebe ang tahanan. Napilitan tuloy ang pamilyang magpalipat-lipat ng tirahan sa mga kalapit na isla. Subalit sa paglipat-lipat naman nila ay hindi rin naman sila nakaligtas sa mga taas na along ipinapadala ni Namaka na nag-aabang lang pala sa dagat. Sa huli ay nakahanap din ng ligtas na lugar si Pele para sa kanyang pamilya. Ito ay sa isang napakataas na bundok na tinatawag na Mauna Loa,
Ito ang pinakamataas na bundok sa buong mundo kung susukatin ang taas nito mula sa bahaging nakalubog sa karagatan. Subalit kahit nasa mataas na lugar na sina Pele ay di pa rin sumuko sina Maka. Pilit niyang ipinapaabot sa tuktok ng bundok ang mga along kanyang pinakakawalan. Hindi naman nagpatalo si Pele. Sa wakas, nagamit niya ang apoy upang makaganti kay Namaka. Sa kagustuhan na rin niyang mailigtas ang kanyang pamilya, ay pinagliyab niya ang apoy sa pusod ng bundok. Ang init ng apoy mula sa kailaliman ng bundok ang naging dahilan ng pagputok nito. Ang lumabas na lava sa tuktok ng bundok ay gumulong pababa at tumabon sa malaking bahagi ng dagat. Nang matuyo ang makapal na bahagi ng lava, ay naging kalupaan ang paligid na sumabog na bundok at tinawag na ngayong The Big Island o Hawaii. Bagamat nanalo si Pele, labis namang nanghina ang kanyang katawang lupa at siya ay namatay. Subalit ang kanyang espiritu ay nanatili at nagagawa nitong baguhin ang kanyang anyo sa anumang hitsurang nais niya. Minsay nakikita siya bilang isang magandang babaeng may mahaba at nakalugay na buhok. Minsay isang matandang sumusubok sa kabutihan ng mga mamamayan. Minsay isang maliit na asong puti at iba pa. Minsan sa kanyang pangamasyal sa gilid ng bulkan, nagbalat kayo siya bilang isang magandang dalaga. Doon niya nakita ang isang makisig na lalaking nagngangalang Ohaya. Agad inakit ni Pele ang lalaki, subalit buong galang siya nitong tinanggihan, sapagkat siya may asawa ng mahal na mahal niya. Nakita nga ni Pele si Lihoya. Dumating ito upang dala ng pagkain ang asawang si Ohaya. Kitang-kita ni Pele kung paano niyakap at hinagka ng buong pagmamahal ni Ohaya ang kanyang asawa. Dala ng matinding galit at panibugho ay kumawala kay Pele ang apoy na tumama kay Ohaya, kaya't ito'y naging isang sunog na puno. Nang makita ni Lihoya ang nangyari sa asawa, ay buong pait na niyakap ang puno habang lumuluha at nagmamakaawa kay Pele. "Maawa ka, Diyos ang Pele," pakiusap niya. "Buhayin mo po ang asawa ko o gawin mo na rin po akong isang halaman upang magkasama na kami habang buhay. Hindi ko kakayaning mapawalay pa sa kanya. Mahal na mahal ko po siya." Ang pagmakaawa nito habang patuloy ang walang katapusang pagluha. Sa walang tigil na pagluha ng babae at pakikiusap ay lumambot ang puso ni Pele at pinagsisihan ang kanyang nagawa. Ginawa niya isa ring halamang may pino at magagandang bulaklak si Lihoya na ikinapit niya sa puno ng Ohaya. Naging espesyal sa kanya ang Ohaya Lihoya, kaya't ang mga ito ang una-unang sumisibol sa nabubuong lupa mula sa lava ng pumuputok na bulkan. Mula noon hanggang ngayon, lagi nang magkadikit ang puno ng Ohaya at ang mga bulaklak ng Lihoya. Katunayan, may paniniwala sa Hawaii na kapag magkadikit ang Ohaya at Lihoya ay maganda ang panahon. Subalit kapag biglang umulan ng malakas ay naniniwala silang may pumitas sa bulaklak ng Lihoya. Pinaniniwalaang ang ulan ay dala ng mga luha ni Lihoya na ayaw mawalay sa kanyang pinakamamahal na si Ohaya. Subalit hindi pa rito nagtatapos ang kwento sa pagiging sobrang selosa ni Pele at hindi inaasahan ang magiging kasunod pa niyang biktima ay ang kanyang pinakapaboritong kapatid na si Hayaka. Isang araw, habang tahimik at masayang naglalaro sa hardin at nag-aalaga sa mga tanim na Ohaya Lihoya, si Hayaka at ang kanyang matalik na kaibigang si Hopoe ay tinawag siya ni Pele. "Hayaka, sunduin mo ang bago kong kasintahang si Lohiyaw. Binabalaan kita, dalhin mo siya rito at huwag mong aakitin," ang habilin ni Pele sa kapatid. "Masusunod po, Ate Pele," ang sagot ni Hayaka. "Dadalhin ko rito si Lohiyaw para sa iyo, pero alagaan mo sana ang aking hardin habang wala ako." Pumayag si Pele at si Hayaka ay nagsimula na sa isang mahaba at mapanganib na paglalakbay. Napakarami palang halimaw at mga panganib sa kanyang daraanan. Naging matagal ang kanyang paglalakbay dahil nakipaglaban pa siya sa mga halimaw na ito bago marating ang pupuntahan. Sa tagal ng paglalakbay ay nadatnan niya si Lohiyaw na nooy halos patay na dahil sa pagkakasakit at sa pag-akalang nalimutan ni Pele ang kanyang pangakong babalikan siya. "Kailangan mong gumaling, Lohiyaw," ang sabi ni Hayaka sa binata. "Hinihintay ka na ni Ate Pele."
Ang dugtong pa niya habang ginagawa ang lahat ng makakaya at ginagamit ang kung anumang munting kapangyarihang mayroon siya upang mabuhay lang ang binata. Habang hinihintay na gumaling ng lubusan si Lohiyaw ay unti-unting nagkalapit ang kalooban ng dalawa, subalit malaki ang paggalang ni Hayaka sa kanyang ate at hindi siya gagawa ng anumang bagay na makasasakit dito. Subalit hindi na mapakali si Pele sa tagal lang hindi pagbabalik ni Hayaka. Umabot na ng 40 araw ay hindi pa bumabalik ang bunsong kapatid. Kung ano-ano na ang kanyang naiisip, inakala niyang inakit na ni Hayaka ang kanyang kasintahan. Sa tindi ng selos at galit ay muling sumabog ang lava mula sa bulkan at nasunog nito ang harding ipinagbili ng kapatid. Sa kasamaang palad ay natabunan din ng lava at nasunog ang kaibigang matalik ni Hayaka na si Hopoe. Sa kanyang pagbabalik, malayo pa'y nakita na ni Hayaka ang ginawa ni Pele sa kanyang hardin at nakita rin niyang patay si Hopoe. Labis niyang dinamdam at ikinagalit at upang makaganti, nang alam niyang natatanaw na sila ni Pele, ay hinagkan at niyapos niya si Lohiyaw na siyang muling nagpasabog sa galit ng kanyang selosa at mainitin ang ulong kapatid. Namatay si Lohiyaw na isang mortal dahil sa dumaloy na lava mula sa sumabog na bulkan, subalit si Hayaka na isang diyosa ay hindi nasaktan. Nang mamatay si Lohiyaw ay napagtanto ni Hayaka na mahal pala niya ang binata. Kuya, tulungan mo akong makuha ang kaluluwa ni Lohiyaw sa kailaliman ng lupa. Ang pakiusap niya sa panganay na kapatid na lalaki, ang Diyos na si Kanimelu. Sige, tutulungan kita. Napakarami nang nadadamay sa init ng ulo at wala sa lugar na pagsiselos ni Pele. Ang sagot naman ng kanyang kuya. Mangka si Kanimelu patungo sa kailaliman ng lupa, subalit hindi pa siya nakalalayo ay nakita na niya ang lumulutang na kaluluwa ni Lohiyaw sa tabi ng kanyang bangka. Muling ibinalik ni Kanimelu ang kaluluwa ni Lohiyaw sa kanyang katawang lupa kaya't labis na naging masaya ang magsing-irog na si Lohiyaw at si Hayaka. Nang sila'y muling magkita, nagpasya silang lumayo sa isla ng Hawaii at lumipat na lamang sa isla ng Kauai at doon na manirahan upang makaiwas sa galit ni Pele. At si Pele, pinagsisihan niya ang ginawa sa pinakamamahal niyang kapatid at kay Lohiyaw. Hinayaan na niyang mamuhay sila ng tahimik at payapa. Hindi na alam ni Hayaka na ang masaganang pagsibol ng anumang itinanim sa kanilang lupain ay kagagawa ni Pele bilang pagpapakita ng pagsisisi at patuloy na pagmamahal sa kanyang bunsong kapatid. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakaririnig ng mga kwentong kaugnay ng Diyosang si Pele. Si Pele, ang diyosa ng apoy at bulkan, isang mitolohiya mula sa Hawaii.